Breast cancer, marami na tayong natulungan, okay, na may cancer, hindi lang sa breast. Meron tayong patient dati, nakita ko about 10 years ago, nabigyan ng tanin ng 3 buwan na po. Siya isang school teacher, meron ho siyang bukol sa utak. And then, nirefer siya sa akin ng kanyang friend. Fortunately, hanggang ngayon po, nagtuturo pa rin siya. Okay? And then meron din tayo natulungan ng isang patient, colon cancer. And then nagbibigay naman siya ng testimonial na naging okay na po siya. So masaya naman itong mga patients na ito. Kailang ang aking concept ng tubig at mga mineral, iba po yung approach regarding cancer. Kasi sa ngayon, kung mag-research po kayo, maraming theories kung saan nanggaling yung cancer, at yung akin naman ay isa sa maraming theories na po yan. Ang akin naman ay based dun sa study na ginawa ni Dr. Feridun Batmanhelij. Itong doktor na ito, talagang wala siyang ginagawa, kundi tubig lang po ang ginagamit niya. Kasi sabi niya, itong cancer ay isa sa mga drastic o pinaka-complicated na komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa ating katawan. Ayon sa kanya, ang sabi ang cancer po ay dulot ng matagalang kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi kung ang katawan natin ay kulang sa tubig, 4 na physiologic disruptions ay magaganap. At ito po yung dahilan kung bakit tumutubo yung cancer cells. Ang una po is yung damage to the DNA. Ang nangyari po dyan is kung kulang kayo sa tubig, dumadami po yung accumulation ng acidic metabolic waste within the cell. So parang ginawa nyo is yung karne, binabad nyo sa suka, di ba, mamumuti yung karne. Ganon din po nangyayari sa mga organs na nasa loob ng cells. Okay? Kung naibabad sila sa acid, mamamatay po yan o madadamage. Kasama dito yung DNA. Ang DNA po, siya po yung part ng cell na nandyan po yung genetic coding, and ito po yung nagdidikta kung ano dapat yung maging behavior ng isang cell. Ngayon, pag dumami yung acids, masisira po ito. And with that, magiging iba na ang behavior ng cell.